Magandang araw po, Yunki. Tumigil ka. Ma, bakit ayaw mong payagan akong pakasalan si Tsuyuan? Manager lang naman siya ng isa sa mga tindahan ng alahas na pagmamayari ng kumpanya natin. Masyadong malayo ang agwat ng estado nyo. Hindi siya bagay sa'yo. At saka, paano mong nasisigurado na hindi niya lang tinitingnan ang katayuan mong tagapagmana ng Chi Group? Impossible. Hindi ganon si Tsuyuan. Siya ang pinakamabait na babae na nakilala ko. Hindi mo pa nga siya nakikita, pero hinuhusgahan mo na agad ang pagkatao niya. Ang tawag dyan, bias. Para din naman sa ikabubuti mo to. Nanay mo ko. Paano ba naman kita sasaktan? Sinasabi mong para sa akin yan. Pero naisip mo ba talaga ang nararamdaman ko? Mula noong bata pa lang ako, lahat ng bagay pinanghimasukan mo. Bilang anak mo, wala ba talaga akong karapatang magmahal? Kahit anong mangyari, pakakasalan ko si Tsuyuan. Sa buhay na to, siya lang ang gusto kong mapangasawa. Hi. Chairwoman. Maaga pong namatay ang asawa ni Yuer. Simula noon, kami na lang mag-ina ang nagsama sa buhay. Ako ang nagtatag ng Chi Group. Pinaghirapan ko hanggang ngayon. Ngayon, maunlad na ang Chi Group. Pero parang may utang pa rin ako kay Yuer. Chairwoman, malaki na po si Sir Yu. Panahon na po siguro para siya naman ang maghanap ng sarili niyang kaligayahan. Oo nga po, malaki na ang bata. Kung yan na talaga ang napili niyang babae, siguro panahon na para hayaan ko na siya. Songhua, sabihin mo kay Yuer na gusto kong maghapunan kami ngayong gabi, kasama ang magiging manugang ko. Pag-usapan na natin ang tungkol sa kasal. Gusto kong bigyan ng anak ko ng isang engranding kasal na matatandaan ng lahat. Sige po. Pero, bago ang lahat, pupunta muna ako sa tindahan ng alahas. Gusto ko munang makilala ng personal ang magiging manugang ko. Noon, nagkaroon ako ng kaunting paghuhusga sa magiging manugang ko. Itong bracelet na ito, ibibigay ko sa kanya bilang paghingi ng paumanhin. Ma'am, itong bracelet na ito yung ipinagawa niyo noon na nagkakahalaga ng 100,000,000, ang inyong heirloom bracelet. Sigurado po ba kayong ibibigay niyo ito sa kanya? Ang magiging manugang ni Chi Fang, karapat dapat sa lahat ng ito. Ako na ang papasok. Ngayon, nandito ako, bilang nanay ni Chiyu. Hindi bilang CEO ng grupo. Gusto kong ako mismo maghatid ng pagbati ko. Sige po, kung kailangan niyo ng tulong, tawagan niyo lang po ako. Magandang araw po, ma'am. Oo. Sino po sa inyo si Manager Shu Yuan ng tindahan nyo? Siya po ang manager namin. Maayos siyang manamit, malumanay kumilos, at mukhang mabait na bata. Talagang bagay siya para sa anak ko. Bukod sa bracelet na ito. Sandali lang. Pumili pa tayo ng ilang magagandang piraso ng alahas. Sabay na ibigay sa kanya, bilang panregalo sa kasal. Chen, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Natigilan mo ang pagsilbi sa mga ganitong mahihirap. Sayang lang ang oras mo. Hindi ba pinagbawalan na kita, Chen, na huwag paglingkuran ang mga gaya ng hikahos na yan? Sayang lang oras mo dyan. Pasensya na po, manager. Ako kasi. Ano bang sinabi mo? Ang sabi ko, mga tulad mong hikahos, wala talagang karapatang pumasok sa tindahan namin. Ikaw na manager, ganyan ba talaga trato mo sa mga customer na pumapasok dito? Paano mo naman nasabi na wala akong pambayad? Yung suot mo mula ulo hanggang paa, mukhang puro sa bangketa lang binili, ano? Mga walang kwentang tatakyan. Sa itsura mong yan, tingin mo ba, aabot ng 100 piso lahat ng suot mo? Dito sa tindahan namin, ang pinakamurang pulseras, lampas 10,000 na. Kaya mo bang maglabas ng ganoong halaga? Hindi importante kung kaya mong maglabas ng pera o hindi, yung anak ko ikakasal na. Bilang nanay, kailangan ko rin makumpleto ang 5 alahas. Para naman may ipagmamalaki sila. Dito sa amin, puro high-end custom-made na alahas ang binibenta. Alam mo ba kung magkano ang kailangan para makumpleto ang isang set ng 5 alahas? Huwag ka nang umasa. Hikahos ka lang. Huwag ka nang managinip.
Guys, halika kayo rito at tingnan ninyo. Ang babaeng ganito kahirap, gusto para makumpleto ang 5 alahas dito sa shop natin. Tita, mas mabuti pang alamin muna kung hanggang saan lang ang kaya mo. Dito sa amin, hindi kasi basta sinong hikahos ang kayang bumili ng alahas. Ibenta mo na yata lahat ng gamit mo para lang makapag-asawa ang anak mo. Grabing sakripisyo mo. Wala naman akong magagawa. Kasalanan ba ng anak ko kung nagustuhan niya ang isang babae na mahilig sa luho at masyadong mayabang? Tama rin dahil inutil kasi anak mo. Di tulad ng fiancé ko, ang bata pa lang, general manager na ng Key Group. Ang yaman-yaman niya, bilyonaryo talaga. Malapit na akong ikasal. Kaya ikaw, tita, maswerte ka pa. Kung hindi, kapag naging misis na, ako ng presidente ng Key Group, hindi ka na talaga magiging karapat-dapat na makita ako. Sigurado ka ba na gusto ka talaga ng magiging biyenan mo? Siyempre naman. Si Kiyo mismo nagsabi na inimbitahan kami ng future biyenan ko na mag-dinner mamaya para pag-usapan ang tungkol sa kasal namin. Ate Yuan, future donya ka na. Huwag mo po sana kaming kalimutan ng mga tropa mo, ha? Ate Yuan, sana naman. Pakiangat mo naman ako kahit konti pagkasal mo na. Ate, sa'yo na lang ako sasabay. Tita, hindi ka ba dapat mag-sorry kay Ate Yuan namin? Baka mamaya, mapahamak ka pa. Tita, mas maigi pang palipasin na lang natin to. Yumuko ka na lang at humingi ng tawad para hindi na lumaki ang gulo dito. Ganun ba? Gusto ko ring makita kung anong magagawa nila sa akin. Tita, ayaw mo pang magbago ng isip ha? Akala mo siguro kaya mong banggain ang Key Group. Sa ugali mong yan, hindi ka talaga papakasalan ni Chiyu. Sino ka ba para tawagin mong pangalan si Kiyo? Malapit na ang wedding ng Chi Group. Ayon sa balita, si Chairman Chi Fang gumastos ng 100 milyong piso para sa isang kasalang walang kapantay. Malapit na ang kasal ng Kishi Group. Ayon sa balita, si Kai Fang, ang chairman ng board, gumastos ng 100 milyong piso para sa isang kasal na pang-century. Grabe, kasal na ginestusan ng 100 milyon. Hindi ko nga magawang mangarap ng ganun. Sobrang yaman naman talaga nila. Narinig mo ba? Ang chairman, ginastos ang 100 milyon. Para gawin ang pang-century na kasal para sa akin. Ikaw, kahit ang pinakamurang gamit sa hardware hindi mo kayang bilhin. Yan ang estado ng pagkakaiba natin. Sa araw na ito ng kasiyahan, ayoko na ring makipag-levelan pa sa iyo. Xiao Chen, kunin mo nga ang pinakamurang item para subukan niya. Sige po, manager. Buti na lang mabait si Ate Yuan natin. Kung ako yan, matagal ko na siyang pinaalis. Lola, ba't di mo agad pasalamatan si Ate Yuan natin? Sige, salamat talaga ha. Pinili mo pa ng bagay sa halaga ng manugang ko na bracelet. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kasi ang kagaya ng pamilya ninyo, sakto lang na ganito ng murang bagay ang suot nyo. Hindi na kailangan subukan. Sa tingin ko ngayon, pati ganitong mura, di pa bagay sa kanya. So, umalis ka na agad. Di ka namin kayang pagbigyan. Sa sitwasyon mo, pulubi ka. Siya nga pala, Lola, ano yung ginagawa mo? Alam mo ba kung gaano kamahal ang bracelet na yan? Yan ang pinakamahal na item ng tindahan namin. Bilisan mo nga't ibalik mo na. Hindi nga pure gold yan. Sinabi mo pang priced item ng shop nyo. Nakakatuwa. Paanong nahalata ng matandang ito? Ano ba nalalaman mo, pulubi ka? Ibalik mo na ang bracelet. Hindi yan para sa'yo. Bitawan mo nga. Bitawan mo. Ang bracelet na ito nung nagbukas ng shop dati, si Chairman Chi ang naglagay bilang priced item ng shop. Tanda ko pa ang halaga nito. Ay. 50 million. 50 million. Nabasag na tong Pulse Ares. Anong gagawin ko? Ano bang nakakatakot dyan? 5 milyon lang yan. Maglalambing lang ako. Si Kiyo, bibigyan niya rin ako niyan. 5 milyon lang yan. Shu Yuan, yung nasira mo. Yun ang pinakamahalagang gamit sa shop. Kapag nalaman ito ng chairman ng Chi Group, ano sa tingin mo ang may isip niya? Tanggapin ka pa ba niyang manugang? Ate Yuan, tayo na. Agad na tayong mag-report sa chairman. Baka mabawasan pa ang parusa natin. Hindi ako. Tama. Laro namang itong matandang babae, ang bumasag sa pulseras. Anong kinalaman ko dyan? Anong pinagsasabi mo? Ikaw nga ang nag-agaw ng Pulse Ares, kaya yun nasira. May nakakita ba? Pero klaro naman. Oo, lahat kami, nakita na yung matandang babae ang may gawa. Tama, siya nga talagang matandang babae. Bakit kami pa ngayon ang dinidiin mo? Ate Yuan. Kayo.
Ano bang balak nyo? Kung hindi makabayad ngayon si Lola, hindi rin siya makakaalis dito. Uy, mukhang makapal yung bag mo ah. Siguradong may pera yan. Iabot mo yung pera mo. Hindi ka karapat-dapat, matandang walang silbi ka. Bitawan mo, bitawan mo. Ano bang tinitingnan nyo dyan? Bilis, tulungan nyo kami dito. Pero ang tanda na ni Lola, paano kung may mangyaring masama? Ano bang kinakabahan nyo? Ang asawa ko nga, general manager ng Key Group. Kung may mangyaring masama, siya ang bahala. Pag hindi kayo tumulong, kayo ring mahihirapan sa huli. Isipin yung mabuti ang pwedeng mangyari. Consequence. Wala akong pake kung mahirap si Lola. Di ko na kailangang isipin ang consequence dyan. Ate Yuan, hayaan mo na si tita. Paano kung may masama talagang mangyari? Anong gagawin natin kung may mangyari? Walang utang na loob. Pag pinalampas mo yan, 5 milyon. Ikaw ba ang magbabayad niyan? Shu Yuan. Ngayon ko lang nakilala. Ikaw pala, walang hiya kang tao. Pag nalaman ni Chiyu, hindi ka talaga papakasalan nun. Matanda kang walang silbi. Nilalait mo pa ako. Akala mo kung sino ka? Lalabas ka para bumili ng alahas na ginto. Wala ka bang dalang pera? Walang pera. Wala ring card. Ang cellphone mo, parang lumapa, pang matanda na. Gusto mo bang kumuha dito ng libre, ha? Kapag pumupunta ako dito, hindi ko kailangan magdala ng pera. Shu Yuan, kung ganyan mo ako tratuhin, pagsisisihan mo yan. Ang isang katulad mo, hindi ka karapat-dapat pumasok sa pamilya Chi. Ikaw matandang babae, ano nang ipinagmamayabang mo dyan? Sinasabi ko sa'yo, ako ang taong, hindi mo kayang abutin kahit kailan. Itong salita na to, ibabalik ko rin, sa'yo ng buo. Tigas pa rin ang bibig mo. Nanay, tumawag ka muna sa pamilya mo para dalhan ka ng pera. Kung hindi, papakulong talaga kita, at pabubulok sa loob. Sige lang, papatignan ko sa anak ko. Kung ano talagang, uri ng babae ka. Hello, Ma. Anak, andito ako sa jewelry shop ng Quanfu. Pumunta ka dito sandali. May surprise akong ipapakita sa'yo. Ma, hindi ba pumayag ka na ikasal kami? Bakit kailangang pumunta pa sa tindahan para abalain si Xuyuan? Mabait siyang babae, wag mong pahirapan siya. HMMPH. Hindi siya tulad ng sinasabi mo. Napakadrama mo naman, pumayag ka na nga. Hello, Hon. Ano nang meron? Yuan, pumunta ba si Mama sa shop? Wala naman. Ang weird. Sabi niya kasi pumunta raw siya sa shop. Paano nangyari yon? Hindi kaya. Kalimutan mo na. Baka naman nagsasabi lang siya ng kung ano-ano. Pinapalabas lang niya na tinatakot ako. Sa totoo lang, pumayag naman siya na magpakasal tayo. Yuan, ako, nagpaplano akong bumili ng bahay na malapit sa ilog. Pag nakuha ko na, ililipat ko agad sa pangalan mo. Pagkatapos nating magpakasal, lilipat na tayo doon para sa sariling mundo nating dalawa. Walang makakagambala sa atin. Ayos ba yon? Siyempre ayos. Hon, ikaw ang pinakamahal ko. Chiyu, ikaw. Yang boses na yan. Ba't parang tunog nanay ko? Yuan, sino yung nagsalita kanina? Ay naku, wala naman. May nanggulo lang dito sa tindahan. Kunwari pa siyang inosente. Ang kapal din ng mukha niya, ang lakas ng loob pumasok sa negosyo namin ng Key. Ako na mismo pupunta dyan para protektahan ka. Walang pwedeng manakit sa Yuan ko. Ang bait mo talaga, Hon. Salamat. Narinig mo ba? Magpapakasal pa kami ni Kiyo tapos lilipat na kami ng tirahan. Bibili pa siya ng bahay na, malapit sa ilog para sa akin. Wow, ibang level ka talaga, Ate Yuan. Ate Yuan, ang galing mo talagang makuha ang loob ni Boski. Nako, maliit na bagay lang yan. Nagpakain lang naman ako ng pusang gala sa harap niya. Ayun, napalapit agad sa akin si Kiyu. Ang purong binatilyo. Next time tuturuan ko kayo. Paano manghuli ng mayamang mapapangasawa? Nasa jewelry shop na kayo. Mahihirapan pa ba kayong makatagpo ng mayaman? Shu Yuan. Yun lang ba ang habol mo kay Chiyu? Pera, mahal na mahal ka na ng tao. Wala ka man lang kahit katiting na feelings para sa kanya. Si Kiyu, isa lang siyang sponsor na nakuha ko. Bakit ako magkakaroon ng damdamin para sa kanya?
Yung mga katulad mong tao, hindi bagay maging asawa ng anak ng pamilya Chi. Bahala ka na sa sasabihin mo. Parating na rin si Kiyu. Lagot ka na. Kung makalaban ka sa negosyo ng mga Ki, palulubugin ko ang buhay mo. Sa totoo lang, hindi ako ang malalagot. Ikaw yun. Hoy! Ikaw na matandang babae, napapasobra ka na yata ha. Mukhang kailangan talaga kitang turuan ng leksyon ngayon para alam mo kung anong mangyayari sa taong nambabasto sa akin. Security! Pumasok nga kayo dito. Siguraduhin turuan niyo siya ng leksyon. Security. Lao Shu. Matagal nang nagtatrabaho sa akin si Lao Shu. Matagal na namin siyang kakilala. Pag dumating siya dito, malalaman mo kung gaano kalaking kasalanan ang nagawa mo. Anong nangyayari dito? Ate, sino ang pinapagalaw mo? Sino siya? Nasaan si Lao Shu? Ay, Lola, alam mo pa pala si Laoksu. Ex mo ba siya, Lola? Yung matandang yun, hindi talaga kayo magkasundo ng ate ko. Ang dali naman. Palalabasin ko na lang siya tapos mabangga at mabalibag ang binti, retirado na siya. Anong sinabi mo? Shu Yuan. Matagal ng empleyado ng Chi Group si Lao Shu. Ang tagal niyang nagtrabaho ng maayos. Ganito ka pa rin makitungo sa kanya. Inisip mo ba ang posibleng mangyari? Kung ayaw makinig, wala na akong pake. Ako ang fiance ni Kiyu. Si Kiyu, lagi akong sinusunod. Pagdating sa Ki Group, ako na ang masusunod balang araw. Kung anong gusto ko, yun ang gagawin ko. Kailangan pa bang isipin ang mga consequences? Sa mga kalokohan mong yan, lagi mong inuuna pamilya at kaibigan. Madadaliin ka. Rin ng karma, mas mabuti pa, intindihin mo ang sarili mo. Kapatid, itong lola na to inaapi ang ate. Turuan mo siya ng leksyon. Lola, lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang ate ko? Ikaw kasi, mukhang hindi mo kayang tapatan. Ang isang mayamang pamilya tulad namin. Anong balak mo? Ako, Subukan nyo lang. Ako ang chairman ng Chi Group, Chi Fang. Ako ang biyenan mo, Shu Yuan. Tingnan natin kung sino ang makakatapik sa akin. ikaw, totoo bang ikaw si Chairman Ki? Tama. Ako nga si Chi Fang. Pumunta ako dito. Dapat sana bago ikasal si Chiyu, makilala ko ang magiging manugang ko. Pero hindi ko akalain, yung magiging manugang ko pala, isa lang palang taong mahilig sa mayaman, makapal na kumakapit sa makapangyarihan. Hindi masaya kung walang luho. Shu Yuan, formal ko nang ine-notify sa iyo. Kinakansela ko na ang kasal nyo ng anak ko. Tinatanggal ka na rin. At kayo. Kasabwat pa kayo sa kalokohan. Ina-announce ko. Tanggal din kayo. Tapos na. Lahat tapos na. Sabi mo, ikaw ang biyenan ko. Ikaw ba talaga ang biyenan ko? Tingnan mo yung itsura mo. Hindi ka naman mukhang Chairman Ki. Kung ikaw ang nanay ni Kiyu, aba, ako na ang lola ni Kiyu. Para sa akin, ikaw na matanda ka. Alam mo namang, kahit ibenta lahat ng gamit mo, hindi mo mababayaran yung 5 milyong bracelet. Sinadya mo lang takutin kami. Pwede mo nga akong hindi kilalanin. Pero bilang empleyado ng Chi Corporation, dapat kilala mo ito, ang pamana ng pamilya Chairman Chi, Ate Yuan Yuan. Totoo nga yata, siya ang biyenan mo. Hindi nyo ba nakikilala? Kahit ito man lang, peke itong bracelet na to. Para sa akin, sinadya niya lang. Alam niyang sikat ang gold shop ng Ki Corporation. Para makapanloko. Kaya nagsadya pang mag-acting dito. Ayos ka rin, galing mo manghula ha. Kung hindi lang dahil kay Ate Yuan Yuan, napaniwala mo na sana kami. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob magpanggap bilang chairman. Sawa ka na ba sa buhay, mga tao? Hulihin niyo siya. Shu Yuan, anong balak mo? Bitbit ang basag na bracelet. Nagpapanggap ka at nanlilin lang dito. Ngayon, babasagin ko na to. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Huwag. Shu Yuan, alam mo ba kung ano ang magiging resulta ng ginagawa mo na to? Resulta, wala naman akong ginawa, kundi basagin lang ang lumamong pulseras na pagmamay-ari ng isang matandang mahirap na gaya mo. Ano bang pwedeng mangyari? Sige, sana hindi kang magsisi. Ako na ang fiancé ni Kiyu. Ano pa bang pwedeng pagsisihan ko? Ikaw nga ang dapat mag-alala. Sa mga huling buwan, marami na ring alahas ang nawala sa amin. Kanina lang, muntik mo pang nakawin. Ang pinaka-importanting alahas namin sa shop. Sakto pa nga, naghahanap ako ng may kasalanan. Ikaw na pala ang hinahanap ko. Mga kaibigan, alam nyo ba, palagi kaming nananakawan sa shop nitong 2 buwan na to. Ito namang matandang to, nahuli ko pa kanina. Ninanakaw ang pinakamahalaga naming alahas sa shop. Naku, huli ko talaga siya. Hindi pa siya umamin, tas sinira pa ang aming pinakapinagmamalaking alahas.
Aba, Nay, buo pa katawan mo. Bakit hindi mo nalang gamitin sa matinong paraan? Kailangan mo talagang magnakaw. Magpasalamat ka, di pa kita inireport sa pulis. Bilisan mong tawagin ang pamilya mo para magbayad. Tama. Patay na ang tatay ng anak ko. Ako lang mag-isa ang nagpalaki sa anak ko na maliit pa noong araw. Sa dami kong racket, nasangkot at napagbintangan din ako noon. Pero lahat ng yan, di pa rin kasing sakit ng nararamdaman ko ngayon, na mismong anak ko ay nililinlang. At ang magiging manugang ko, Gina ganito na lang ako. Anong klaseng pang-aapi na ta? Nay, yung sinasabi mong 50 milyon, madali ko lang kunin yan. Kay Kiyo kapag naglalambing ako. Kung gusto mo, tutulungan pa kita. Kailangan mo lang lumuhod at magmakaawa sa akin. Baka sakaling mapagbigyan pa kita. Ako ang luluhod sa'yo. Managinip ka. Walang hiya, Suhyu. Suyuan, huwag kang sumobra na. Ikaw mismo ang sumira ng pulseras na yan. Anak, okay ka lang ba? Ikaw, traitor ka. Para lang sa matandang yan, na walang alam makiramdam, nagawang mong kalabanin ako. Kayong dalawa, magkakutsabano. Pag nanakaw sa sariling shop, ganoon. Hindi mo kayang lumuhod, okay lang. Ikaw ang lumuhod sa akin. Okay ka lang ba? Tita, okay lang po ba kayo? Tita, okay lang po ba kayo? Okay lang, mabait kang bata. Pagdating ni Chiyu, hindi ko sila palalampasin. Sa halip na matakot na, ang tapang pa rin. Magla-livestream na ako ngayon para ilantad ang mga kasalanan nyo. O ayan lahat, tignan nyo, ganito ang hitsura ng manloloko. Si Suyuan ay isang influencer. Marami na siyang followers. Gusto niyang ibintang ang pagnanakaw. Sa amin talaga, anong gagawin natin ngayon? Mga tao, ano bang parusa? Ang dapat sa manloloko na to. Grabe tong matandang to, kapal ng mukha. Yung tipong matanda na pero walang mudo. Dapat talaga turuan ng leksyon. Nay, hindi ako may gusto nito. Mga netizen ang nagsabi niyan. Siyempre susunod ako sa kanila. Bunso, sampalin mo ng sampalin si Nay. Hanggang matutong mag-sorry. Sige po. Subukan mo. Anong hindi ko kayang gawin? Kumusta na dyan kayo Anyuan? Malapit na ako diyan. Hon, dali ka rito. Ang tigas ng bibig ng taong naninira dito. Nagpapakilala pa siyang si Ki, ang chairman daw. Sobrang inis ako. Mga 5 minuto pa, andyan na ako. Gusto ko ring makita kung sino ng matapang na nagkukunwaring nanay ko. Tingnan natin kung di ko siya mapagsabihan ng bongga. Si Kiyu, baka daw mabuli ako. Malapit na rin siya diyan. Di ba sabi mo ikaw si Chairman Ki? Sige, hintayin mo lang dumating mister ko. Tingnan natin kung paano ka magkunwari. Ang pamilya Ki, makapangyarihan yan dito sa Manila. Naku, patay tayo diyan. Relax ka lang. Ang matatapos, sila yun. Yung matandang babae, matigas pa rin ang ulo. Suhyu, ayaw niyang sumuko. Paluhurin mo siya. Opo. Ang tigas ng ulo mo ha. Sige nga, tumikwas ka pa. Luhod pa. Shu Yuan, hindi kita palalagpasin, magbabayad ka sa ginawa mo. Matigas pa rin ang ulo mo ha. Matigas ang ulo. Luhod hanggat maisipan kong tama na. Anong ginagawa niyo dyan? Magandang araw, Boss Chi. Yuan, kumusta ka na? May nangyari ba sa'yo? Nasaktan ka ba? Walang problema, ako pa ang fiance mo. Ang ganitong simpleng bagay, kayang-kaya ko to. Yung dalawang magnanakaw na yon, nakulong ko na sila sa storage room. Talagang bagay ka sa panlasa ko. Ito ang kapalit ng paggalit sa akin. Ate, Boss Chi, parating na siya. Pag nakita niya, baka masama ang tingin niya sa'yo. May punto ka dyan. Puntahan mo, itali mo yung dalawa, ikulong sila sa storage room. Sige. Bitawan niyo ako. Ibiton niyo ako.
Boses ni Boske iyon. Si Boske na ba yan? Anak, Tumahimik ka. Pag may sinabi ka pa, mapapalo kita. Yuan, mamayang gabi kakain tayo ng nanay ko. Maghanda ka ng maayos. Kahit na, pumayag na siya sa atin. Pero pakiramdam ko parang, hindi pa siya lubos na tanggap. Dapat magpakitang gilas ka. Kailangan mo ng effort para mapalapit ang loob niya sa'yo. Naiintindihan ko, huwag ka mag-alala. Mamayang gabi, gagalingan ko talaga. Sisiguraduhin kong mapalapit ang loob ni tita. Hindi talaga magiging hadlang yung kasal. Sa relasyon yung mag-ina. Talaga, ang galing mo magsalita. Pero huwag kang masyadong nerbiyosin. Yung mama ko, hindi siya yung taong mapera lang ang gusto. Hindi ka lang niya masyadong kilala dati, kaya may kaunting prejudice siya. Pag nakita ka niya mamaya at napatunayan niyang mabait ka, sigurado magugustuhan ka niya. Yuan, matagal na akong naghihintay. May matagal na akong gustong sabihin sa'yo. Ngayon na pumayag na, rin ang mama ko sa atin. Gusto kong malaman, handa ka bang magpakasal sa akin? Ako, hindi mo pwedeng pakasalan siya. Anak, hindi mo dapat piliin yung babaeng iyon. Anong ingay yun? sigurado ako, yung dalawang maingay ulit yun. Nanggugulo na naman sila. Yung matandang babae na mahirap, hindi niya kayang bilhin yung mga kailangan sa bahay. Malamang, hindi rin mapapakasal ang anak niya. Kaya inggit na inggit sila sa akin ngayon. Matandang babae. Hindi mo alam kung gaano siya kaangas. Sinasabi pa niyang siya raw ang nanay mo. Nakikinabang pa sa'yo. Talagang nakakainis na, sobra na. Ang kapal ng mukha niya. Ma, Mahal, anong nangyari sa'yo? Tinawag mo kanina ang mama mo. parang boses na nga niya yun kanina. Mahal, siguro naman nagkamali ka lang ng dinig. Anong ginagawa ni tita dito? Na naman. Paano naman makakarating dito si mama ko at magwawala pa sa sarili naming tindahan ng alahas? Baka iniisip ko lang talaga ng sobra. Mahal, siguradong sobrang busy ka na. Hanggang nagkaka-hallucination ka na. Mamayang gabi, papahingahin kita ng maayos. Ano bang meron sa magnanakaw na yan? Nahuli na nga, ang lakas pa ring mag-ingay. Akala nila siguro, swerte ako kasi ikaw ang asawa ko. Kaya halos mabaliw na sila sa inggit. Ikukwento ko sa'yo, Hon. Kanina may sinabi pa siya na ako raw ang manugang niya. Saka gusto pa daw bigyan ako ng pulseras na pamana. Talagang parang baliw. Ang katulad ni tita, hindi basta-basta na pagkakamalang ganyang matatanda. Ano nang sinabi mo? Sinabi niya na gusto daw niya akong bigyan ng pulseras. Tapos ako raw ang manugang niya. Ibig sabihin ba? Ang babaeng ito ay... Mali yata. Wala namang kahit ano sa pulso ko. Yang bracelet na yon ang pinaka-pinapahalagahan ni Mama. Ma, bakit ka ba gumastos ng 1 bilyon para lang sa bracelet na yan? Sobrang hindi sulit niyan. Siyempre sulit yan. Ano bang alam mo? Noong mahirap pa tayo noon, maaga kasing namatay ang papa mo. Nung nagsimula ako mula sa wala, ang dami talagang nang mamaliit sa akin. Ngayon, ang Peaky family natin ay matagumpay na. At meron pa tayong bracelet na ito. Pag nabigay ko na to sa magiging asawa ng anak ko, gusto kong malaman ng lahat. Ang asawa ng anak ng Peaky family. Walang makakaapi sa kanya. Siguro sobrang pagod lang lately sa pag-aasikaso ng kasal. Panay na lang paranoid ang nangyayari. Ang malas talaga na napadaan tayo sa mga magnanakaw dito. Mamaya ipapatawag ko yung security para sila na ang bahala.
50 milyong piso lang yan. Shu Yuan. Yung nasira mo ay yung pinakamahalagang gamit ng tindahan. Kapag nalaman ito ng chairman ng Chi Group, sa tingin mo, ano kaya ang iisipin niya tungkol sa'yo? Tatanggapin ka pa ba talaga niya bilang manugang? Mahal, Lenan, may gusto sana akong sabihin sa'yo. ano yun? Alam mo namang mahirap lang kami sa bahay. Sana, pwede bang dagdagan mo pa yung ibibigay mong dote sa akin? Para naman makita ng mga tao sa paligid namin, na mataas ang tingin nila sa pamilya namin. Walang problema, basta ikaw, lahat ng gusto mo, ibibigay ko. Sabihin mo lang, magkano ba kailangan mo? 50 milyon. Ha? Sabi mo lang kanina, kahit ano gusto ko, ibibigay mo. Bakit ngayon parang nagdadalawang isip ka na? Walang problema, huwag ka magalit, babe. 50 milyon kung 50 milyon. Ang kaso lang sa ngayon, wala pa akong ganoong kalaking pera. Ganito na lang, tatawagan ko muna si mama, at hihingi ako ng pera sa kanya. Ikaw talagang matandang babae. Ang dami mo palang ginagawa. Hindi ba sinasagot ni tita ang tawag? Baka nasa meeting siya ngayon, mamaya tatawagan ko na lang ulit siya. Talaga bang si tita ay bibigyan ka ng 50 milyong piso bilang pangkasal? Siyempre, parang barya lang kayong 50 milyon para sa pamilya kinamin. Sigurado akong ibibigay yun ni mama sa akin. Ang bait talaga ni tita sa iyo. Maaga namatay si papa ko. Mula bata pa kami ni mama, kami lang ang magkasama. Medyo mahigpit siya sa akin. Pero totoo talaga na, ibinigay niya lahat ng pagmamahal niya sa akin. Halos lahat ng gusto ko, binibigay niya agad sa akin. Siya at ikaw, kayo ang pinakaimportanteng babae sa buhay ko. Hindi ko papayagan na may mang-abuso sa inyo. Kung may magsubok na saktan si mama, hindi ko siya palalampasin. Ako rin. Simula ngayon, kapag may nang insulto kay Bienan, hindi ko siya palalampasin. Kung malalaman lang ni mama na ganoon kabait ang kanyang manugang, siguradong matutuwa siya ng sobra. Ikaw talagang matandang walang modo. Ang lakas ng loob mong isumpa ako. Akala mo kung sino ka ba? Paano ba ginagawa ang paglilinis dito? Bakit may mga litrato pa rito? Akala mo ba ang Kishi Gold Shop namin ay parang kung saan-saan lang? Para bang lost and found lang ito? Sorry po, President K. Akin na pong lilinisin ito. Yuan. Hindi ko pa naririnig ang sagot mo. Papakasalan mo ba ako? Papakasalan kita. Wow. Ang saya naman ni Ate Yuan. Ang romantic talaga. Maiiyak na yata ako. Excited na ako sa kasal ni President Ki, promise. Kailan ba mangyayari, President Ki? Malapit na, pero kailangan ko pang tanungin si mama tungkol sa detalye. Bigla kong napansin, yung nag-eskandalo kanina, parang si Chairperson Chi yata yun. Yung buong pamilya na yan, baka nagpapapansin lang talaga sila. Sinasabi mong si mama ko yung nag-eskandalo. Nung binanggit sa taas, Napansin ko rin, si Chairperson Chi. Grabe, binash na ng todo. Tapos andito pa siya, nagpo-propose sa taong nanakit kay mama niya. Sobrang nakakatawa, promise. anong problema niyong mga black fan? Bakit kayo nagbibiro ng grabe ng ganyan? Yung dalawang yon, sila yung mga magnanakaw na gumulo sa tindahan ko. Paano magiging biyanan ko yung mga yon? Admin ng bahay, I block mo lahat ng mga black fan na to. Yuan. Yang mga black fan na yan, naiinggit lang talaga sa atin. Magrereklamo na ako ngayon mismo sa pulisya. Paparusahan ko yung dalawang magnanakaw na yan ayon sa batas, para makuha mo rin ang hustisya mo. Hello, kaibigan na taga-monitor ng kapulisan. May dalawang magnanakaw na nagnakaw dito sa Kishi Gold Shop ko. Pakitulungan yung maayos ito, ha? E paano kung dumating ang mga pulis at malaman yung totoong nangyari? Dapat mapilitan silang umamin agad. Hindi na natin pwede hayaang imbestigahan pa ng mga pulis to. Mahal ko. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras diyan sa dalawang magnanakaw na yan kung magpapatuloy. Patayo dito. Natatakot akong makaapekto ito sa image ko sa harap ng biyanan ko. Mas mabuti pa, pirmahan na lang natin sila ng kasulatan na inaamin nila ang kasalanan nila.
Para pagdating ng pulis, tapos na agad. CJ, gawin na natin ang ayon sa plano mo. Anong ginagawa nyo? Pakawalan nyo na kami agad. Kung hindi kami mismo ang tatawag ng pulis. Pulis, hindi na kailangan tumawag. Paparating na rin ang mga pulis dito. Sinasabihan ko kayo kung matinutino kayo. Pirmahan nyo na itong kasulatan ng pag-amin dito sa akin. Kung hindi, kayo rin ang mahihirapan kapag napatunayan ang kasalanan nyo. Wala naman tayong kinalaman sa nangyaring to. Bakit tayo ang pinagbabayad? Bakit nga ba? Dahil lang ba ang ate ko ay fiancé ng presidente ng Chi Corporation? Yung future biyenan niya, si Chi Fang. Ang dami namang pwedeng masagasaan. Bakit siya pa? Bakit siya pa ang pinalungkot nyo? Lahat ng nangyayari sa inyo ngayon. Kasalanan nyo yan, panag-utan nyo. Kahit bugbugin nyo pa ako, hindi ako pipirma dyan. Sige. Ikaw ang may sabi niyan, ha? Sandali lang. Dito ba pipirma? Hindi pwede to. Pag pumirma tayo, makukulong tayo. Alam ko. Talagang itong matandang babae na to, ang pinakamatino mag-isip. Sinasabi ko sa'yo. Pirmahan mo na yan agad. Kung hindi, hindi mo lang. Sinasayang ang oras ko. Makakatikim ka pa ng hapdi. Tita, alam mo ba talagang ginagawa mo? Siyempre alam ko. Kung ayokong pumirma, may iba ka pa bang magagawa? Ako, Magtiwala ka sa akin. Ang saya, lahat ng kasalanan, sa inyo na mapupunta. Sandali. May isa pa akong gustong sabihin. Sa ganitong sitwasyon pa lang, ang dami mo pang sinasabi. Gusto ko lang na iabot mo ito kay President Xi para makita niya mismo kung sino ang matandang gulo ng gulo. Huwag kang mag-alala. Makikita ni Chi ang lahat. ang isinulat mong pangalan ay Kifang. Tita, sa ganitong sitwasyon, huwag ka nang ang magbiro. Lumaki si Ki kasama ang kanyang nanay. Lagi silang magkasama. Silang dalawa ang pinakamatibay ang relasyon. Sa ganitong sitwasyon, isinulat mo ang pangalan ng chairman. Parang tinutukso mo si Ki. Kapag nalaman iyon ni Ki, mas lalala pa ang kalagayan natin. Natakot ka na, ano? Naman, bata pa ako. Ayokong madisgrasya. Ano nang gagawin natin? Paano mo naman nalaman na hindi pala ako ang chairman na si Chi? Huwag mo na akong biruin. Ang tatapang nyo, Ako ang chairman ng Chi Group, Chi Fang. Ako ang biyenan ni Shu Yuan. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang galawin ako. Totoo po bang kayo ang chairman? Pasensya na po, chairman. Sorry po, nabastos ko po kayo, chairman, ako po. Ayos lang, mabait kang bata. Ngayon, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Kizong, ang dokumento ng pag-amin na gusto nyo. Paki-check po ninyo. Grabe naman yan. Mahal, ano nang nangyari? Ang lakas ng loob ng magnanakaw na to. Nag-sign pa sa sulat ng pag-amin. Ginamit pa ang pangalan ng nanay ko. Sa tingin ko, talagang wala na siyang pakialam sa buhay niya. Yung matandang babaeng yon hindi talaga nagsisisi. Kahit sampalin mo ng 100 beses, walang epekto. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang maglakas loob na saktan ang biyenan ko. Automatic na kaaway ko. Babalik ako roon para ayusin siya ng maayos. Sandali lang. Bakit? Gusto ko ring makita kung saan nakakakuha ng ganong lakas ng loob ang babaeng yon. Nagkunwari pa siyang mama ko. Sino ka ba? May lakas ka ng loob na magkunwaring nanay ko. Matandang babae, naglalakas loob ka pang bastusin ang biyenan ko. Hanapin si Si. Anak, ito ba yung lagi mong sinasabi? Na inosente at mabait na babaeng iyon. Mahal, siya si. Ma. Ikaw ang chairman.
Matagal ko nang sinabi sa iyo. Mahal, paano magiging biyenan ko siya? Mama ko siya, pwede ba akong magkamali? Ma, kamusta ka? Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Bakit ka nakatali? Anak, dapat din akong magpasalamat sa mabait mong fiancé. Ito ba yung sinasabi mong simpleng mabuting babae? Ma, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Kaya ako nandito. Dapat sana makita ko ang magiging daughter-in-law ko. Gusto ko sanang makita kung gaano kagaling ang babae na nagpatibok sa puso ng anak ko. Hindi ko akalain, ang magiging daughter-in-law ko pala ay isang taong mahilig lang sa mayaman, sama-sama sa mga makapangyarihan, at napaka-arogante. Yuan, ano ba talaga nangyayari dito? Hindi ko alam. Paano ko naman malalaman? Ang chairman ng Kishi Group, bakit ganito? Kapayak ang damit niya. Lahat ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi pagkakaintindihan. Kung hindi pagkakaintindihan, ibig bang sabihin kahit sino pang simpleng bisita, babastusin mo lang, nang hindi mo iniisip kung tama o mali. Ako, Suyuan, ibig sabihin yung sinasabi mong magnanakaw, mama ko pala. mahal, talagang isa lang tong malaking hindi pagkakaintindihan. Paano ko naman malalaman na itong matandang babae? Tita, ay pala yung biyenan ko, at saka ang tagal na nating magkasama. Hindi mo pa ba kilala kung anong klaseng tao ako? Tama naman. Si Yuan napakabait na tao. Paano naman niya, basta-basta na lang bubuluhin si mama, di ba? Ma, siguro nga, may hindi lang talaga na pagkaunawaan dito. Hindi pagkakaintindihan. Anak, gamitin mo nga utak mo. Magagawa ko bang magnakaw dito mismo sa sarili kong tindahan ng alahas? Yang babaeng yan niloloko ka lang niya. Isa ka lang sa mga napili niyang, mayaman at matinong mapapangasawa. Wala siyang tunay na nararamdaman para sa'yo. Impossible, totoong nagmamahalan kami ni Yuan. Ma, kung gusto mong paghiwalayin kami, huwag ka namang gumawa ng kwento tungkol kay Yuan. Ikaw. Sige na. Kung ayaw mong maniwala. Xiao Chen, ayos ba ang CCTV? Walang problema po sa kikis. Sige, edi i-review natin ang CCTV footage. Para makita ng anak ko kung sino talaga ang babaeng mahal niya. Oo, ako na ang kukuha. Sandali lang. Gusto mo bang kunin yung CCTV footage o gusto mong sirain ang ebidensya? Hindi ko po kayang gawin. Ma, ano ba talaga ang plano mo? Akala ko pumayag ka na. Sa kasal namin Yuan, bakit bigla ka namang gumugulo? Ako. Ma, tama ba ang narinig ko? President Xi, tinatawag mong, ma, ang matandang babae na yun. Ate Yuan, Anong meron dito? yung matandang babae. Tunay ba siyang presidente ng kumpanya? Bakit ka ganyan magsalita? Anong matandang babae? Nanay ko siya, presidente niyo siya. Anak niya. Ni hindi mo pa nga kilala ng totoo ang ugali ng fiancé mo, pero gusto mo na siyang pakasalan. Ako bilang nanay mo, hindi ko hahayaang makita kang mapahamak. Hanggat buhay pa ako, hindi ko papayagan na pakasalan mo siya. Kung hindi ko siya pakasalan, saka lang ako magsisisi habang buhay. Ma, isang beses mo pa lang siyang nakita. Hinusgahan mo na agad siya, hindi yon patas. Kami ni Yuan araw-araw magkasama. Alam ko kung anong klase siyang tao. Siya ang pinakamabait na babae na nakilala ko, presidente. Ito na po yung kisses nyo. Okay. Buksan mo ng maigi ang mga mata mo, tingnan mong mabuti. Kung pagkatapos mo panoorin to, naniniwala ka pa rin na inosente siya. Anong klaseng dahilan yan? Nung pinakain lang niya yung pusang gala sa harapan niya. Doon niya naakit si Kiyu, matinong binata na in love ng husto. Next time tuturuan ko kayo kung paano makahuli ng mayaman na asawa. So Yuan, ano bang tingin mo sa akin? Totoo ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit ano pa ang gusto mo, binibigay ko. Pinagmukha mo lang akong iyan. Mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Napayabang lang ako, kaya nasabi ko yung mga yon. Mahal naman talaga kita. Mahal mo siya. Kung mahal mo nga siya, gagamitin mo ba pa rin yung mga paraan ng paghuli ng mayaman sa paglapit sa kanya? Tama na, simula ngayon, putol na ang lahat ng koneksyon ko sa'yo. Wala na tayong ugnayan. Ako, lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan.
Pakinggan mo muna ang paliwanag ko, pwede ba? Paliwanag. Mayroon ka pa bang dapat ipaliwanag? Suyuan. Hindi ko talaga inakala na ganito ka palang tao. Mukhang nagkamali talaga ako. Iniisip ko pa naman na magpapakasal tayo. Itong matandang ito, grabe talaga, siya pa pala ang chairwoman ng Kishi Group. Mukhang, ang manager ng gold shop na to, ay sumabit na talaga. Kanina lang, siya pa ang nagsasabing, nagnanakaw ang matanda. Yun pala. Pag-aari pala nila yung buong tindahan. O di ba? Nagbabaliktad pa ng sisi. Sarili niyang biyenan ang nadali. Napakahusay. Mukhang malas ang manager na to. Patay. Patay na tayo. Siguradong, hindi tayo palalampasin ng chairwoman. Biyenan, maawa ka naman. Ipagdasal mo naman ako ng maganda. Sige na, pwede ba? HMMP. Lahat ng pagkakamali, akin na lahat. Kanina, ako yung nagkamali sa inyo. Nung minura mo ako, at ininsulto mo ako kanina, naisip mo ba, na ipagtanggol ako kahit kaunti? Shu Yuan. Ngayon, ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, yung mga bunga ng ginawa mo, ikaw rin ang dapat managot. Hindi ko hahayaang pakasalan ng anak ko, ang tulad mong babae. Kiyu. Nagpasiklab lang naman. Ako sa mga kaibigan ko. Wala talaga akong ibang ibig sabihin. Totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Sa kalahating taon na lumipas, sobrang saya natin, di ba? Kaya mo ba talagang makipag-break sa akin? Nadala lang talaga ako ng saglit na kalituhan. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pwede ba? Magbabago na talaga ako. Magiging mabuting manugang ako ng pamilya Ki. Sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Anong sinabi mo? Ma, kami ni Yuan, matagal na kaming magkasama kahit paano. Kung anong klaseng tao siya, alam ko yan ng mabuti. Sigurado akong, dahil lang sa pansamantalang kalituhan kaya nangyari to. Pinapayuhan kita na magising ka sa katotohanan. Interesado lang siya sa pera mo, at sa posisyon mo. Kung hindi ikaw, ang tagapagmana ng Chi Group, gagawin pa ba niya to? Nalapitan ka ng ganito? Hindi. Mahal ako ni Yuan, sigurado ako dyan. Sige, simula ngayon. Ifo-freeze ko, lahat ng bank account mo na nakapangalan sa'yo. Tingnan natin, kung mananatili pa siya sa tabi mo. Kiyu, ayusin na lang natin kay mama ng maayos. Huwag na nating palalain pa. Kung ayaw mo ibigay, diwag, kayang-kaya ko naman ang sarili ko. Ayaw mong tanggapin si Xuyuan, di ba? Di hindi na rin kita kinikilalang ina. Ma, sinaktan mo ako. Pinagpag-year na tiniis mo ang lahat para palakihin ako. Pero dahil lang sa cute na to, hindi mo na ako tinuturing na anak. Malaki na ako. May karapatan ako na mamuhay sa sariling gusto ko. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Ma, tigilan mo na yung drama mo. Dahil gusto mo lang hadlangan ang pagiging magkasama namin ni Xuyuan, hanggang kailan mo pa gustong palakihin to? Prangka at may attitude na siya. Pero siya na yata ang pinakamabait sa lahat ng babaeng nakilala ko. CJ, Tanungin mo siya. Ano ba talaga ang ginawa niya sa akin? Xuyuan, tatanungin ulit kita. Ano ba talaga ang ginawa mo? ako. Nagkamali ako. Akala ko peke lang ang biyenan ko. Alam mo naman, palagi akong may respeto sa biyenan ko. Kaya ako sobrang nagalit noon. Akala ko pati yung lumang pulseras na dala niya, peke rin. Sa sobrang inis, nabasag ko yun. Nabasag talaga. Sobrang mahalaga kay biyenan ang pulseras na yun. Siguradong dahil dito, hindi na siya mapakali hanggang ngayon. Huwag kang mag-alala, babayaran ko iyon kay biyenan. Babayaran. 100 milyon ang halaga ng Pulse Ares na yun. Paano mo babayaran yun? Ako na lang ang magbabayad para sa kanya. Pulseras lang naman yon, di ba? Kung para rin sa manugang mo yon. Nabasag na, so ano ngayon? Hindi mo pa ba gets? Ang mahalaga sa akin, hindi yung Pulse Ares, kundi ugali ng babae na yan. Sapat na, ma, ulitin ko ha, lahat ng to'y pagkakaintindihan lang. Simulat sa pool, may galit ka na kay Xuyuan. Kaya pala bigla kang pumayag sa kasal namin. Para lang pala umarte ng ganito. Oh, para isipin kong may ginawa si Yuan. Ma, sobrang sobra ka na. Chairwoman.
Umiksena ka pa rin, hindi na ako magpapaloko ngayon. Kahit ano pa, naproposean ko na si Wan Yuan, kahit hindi ka pumayag, wala na rin akong pakialam. Kizong, paano mo naman? Nakausap ng ganyan ang chairwoman, kaya siya nahihirapan ngayon dahil binugbog siya ni Xuyuan. Ano nang sinabi mo? Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo mismo. Inosente si tita. Nakikiusap ako, bigyan mo siya ng chance. Kung ganito pa rin, Baka humantong pa sa gulo. Kiyu, pakinggan mo paliwanag ko. Nagawang mong sakta ng mama ko. Kiyu, bitawan mo ako. Hindi ako makahinga. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kung sino mang maglakas loob na saktan ang nanay ko, papanagutin ko talaga sila. Pasensya na, mahal. Hindi ko alam na nanay mo pala siya. Hindi mo alam na siya ang nanay ko, ganoon ba? Sige, ipapakita ko sa'yo ngayon, para magtanda ka. Hoy, security! Yung mga sumuntok sa nanay ko kanina, hawakan niyo lahat sila. Boss Chi, maawa po kayo. Boss Chi, maawa po kayo. Kanina kayo ang tumulong kay Xuyuan na saktan at murahin ang nanay ko. Guard, sampalin niyo ng todo ang mga yan. Kung ilang beses sinaktan ang mama ko, dapat doble pa ang balik sa kanila. Opo, Boss K. Boski, maawa po kayo. Lahat ng to, utos lang ni Xuyuan. Siya ang may pakana nito. Siya ang nagbanta sa amin, gamit ang kinabukasan namin, kaya kami napilitan. Si Xuyuan lahat yan. Kayong mga cutie. Pagkatapos ng engagement namin ni Kiyu, hindi ko pa rin kayo nakakalimutan. Pero ganyan nyo, pala ako sinusuklian. Kasalanan mo yan, kaya huwag mong idamay kami. Huwag mo kaming isama sa kalokohan mo. Mahal, Kapag binibigkas mo ang tatlong salitang yon, nakakadiri lang para sa akin. Xuyuan, nasayang ang kabutihan ko sa'yo. Tumulong pa nga ako sa'yo, nagpaliwanag pa ako para sa'yo sa harap ng nanay ko. Nakipag-away pa ako sa nanay ko dahil doon. Ikaw, hindi mo lang pinagbintangan ang nanay ko. Sinaktan mo pa siya. Kiyu. Nagkamali na ako. Sana patawarin mo na ako. Lumayas ka. Mas mabuting lumayo ka pa sa akin. Ayokong makita ka ulit. Teka muna. Sinabi ng anak ko na pwede kang umalis. Pero ako, hindi pa kita pinapayagang umalis. Anak ko lang ang nagsabing pwede kang umalis. Hindi pa kita pinapayagan umalis. Shu Yuan, nakalimutan mo ba may isang bagay pa? Ano yun? Sinira mo yung pinakamahalaga kong alahas sa tindahan. Binagsak mo yung namana kong bracelet. Gusto mong umalis na lang na hindi magbabayad. 1 bilyon at 50 milyon lahat-lahat, bayaran mo. Sino namang maniniwala dyan? Wala namang ganyang kamahal na gamit. Sabi mong 1 bilyon at 50 milyon. Dapat ba ganun nga yun? Impossible. Alam ko nang hindi mo aaminin yan. Chairman, nakuha ko na po ang report tungkol doon sa bracelet na kailangan nyo. Songhua, kailangan ko tulong mo sa isang bagay. Yung pinakamahalaga kong alahas sa tindahan, ayos pa naman. Kaso itong bracelet na to, mula sa materyales hanggang sa paggawa, wala nang kapantay sa buong mundo. Kailangan mong bayaran yan ayon sa aktwal na halaga. 1 bilyon at 50 milyon. 1 bilyon at 50 milyon. Chairman. Chairman. Maawa ka na dahil sa pagmamahalan namin ni Kiyu dati. Patawarin mo naman ako. Patawarin kita. Kung hindi lang ako ang chairman ng Chi Group, baka ako na ngayon ang nakaluhod dito. Shu Yuan, ang taong katulad mo, hindi talaga karapat-dapat mapatawad. Hindi. Kiyu. Ang lalim ng pinagsamahan natin. Ngayon maghihiwalay tayo. Wala na akong ibang hihilingin, pero huwag mong pabayaan na lang ako. Kausapin mo si President Ki. Ituring na lang natin ang 1 bilyon at 50 milyon bilang bayad sa hiwalayan natin. Pwede ba? Ang kapal mo pa ring magsalita ng ganyan sakin. Sobrang nagsisisi ako na hindi ko agad nakita ang tunay mong ugali. Hingin mo pa sakin na makiusap para sa'yo. Hindi pwede. Shu Yuan, kung wala ka namang nararamdaman para sa anak ko, huwag ka na sanang magkunwari alang-alang sa pera. Hindi. Mahal ko si Kiyu. Hindi ako nandito dahil sa pera. Mahal ko si Kiyu. Kiyu.
Dati ang saya-saya natin, di ba? Talaga bang kaya mong iwan ako? Kahit kaya mo akong talikuran, kaya mo bang talikuran tayo, pati lahat ng alaala natin? Kusiangi. Ginagawa mo ba talaga yan? Dati, nag-alaga rin ako ng pusa. Sayang, namatay na siya. Sa tingin ko, kamukha niya itong pusang to. Nag-iisa siya, walang kasama. Nakakaawa talaga siya, kaya gusto ko lang siyang pakainin. Pasensya na, Kusiangi. Hindi dapat ako gumagawa ng ganito sa harap ng tindahan. Tamang-tama, gusto ko rin mag-alaga ng pusa ngayon. Kung may karanasan ka, malugod kitang inaanyayahan na makipag-ugnayan kahit kailan. Nay. Hindi mo pwedeng pabayaan ako. Ki. Nilalapit niya ang sarili niya sa'yo dahil may layunin siya. Lahat ng nangyari sa inyo, gawa-gawa lang niya lahat yon. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Kusian, niloloko ka niya. Allergic siya sa balahibo ng pusa. Paano siya mag-aalaga ng pusa? Lahat ng ito sinadya niyang gawin. Ay, that dear. Anong pakialam mo? Tumigil ka na nga. Ay. Pakinggan mo naman ako. Ayun. Walang totoo sa lahat ng to. Niloloko mo pa rin ako. Simula ngayon, wala nang kahit anong ugnayan sa pagitan natin. Kiyu, ano tingin mo sa akin? Kapag kailangan mo ako, andito ako. Pag ayaw mo na, pababayaan mo na lang ako. Sinasabi ko sa'yo, kung magpapatuloy pa kayo ng nanay mo sa panggugulo sa akin, talagang wala na tayong balikan. Bilisan mo at ibigay mo na ang break-up fee ko. Ngayon, hindi ko na tinatanggap ang 1.5 billion. 2 bilyon na ang hinihingi ko. 2 bilyon. Suyuan, ang kapal ng mukha mo talaga. Kasalanan mo to. At karapatan ko rin to. Ang tagal ko na naging girlfriend mo. Para mo na lang ba akong ginamit na libre? Ikaw, Shu Yuan, walang silbi ang pagbablackmail mo sa anak ko. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong kalimutan. I-freeze ko na lahat ng bank card niya. Wala siyang ganun kalaking pera sa ngayon. At saka, nagdesisyon na ako. Tatanggalin ko na siya bilang manager ng kumpanya. Huwag kang manang-arap na makakuha pa ng kahit isang sentimo mula sa kanya. tama. Hindi na 2 bilyon, no. Wala na nga akong 200 sa bulsa ngayon. Kayo, ganyan-ganyan nyo ba talaga ako tatapakan? Ang 2 bilyon para sa inyo, parang bariya lang. Pero ako, normal na tao lang. Hindi ko kayang bayaran yan. Hindi ko kaya, di magkulong ka. Bayaran mo ang kapalit ng mga kasalanan mo. Kifang, kung ganyan ka kawalang puso, walang sisihan ha. Akala mo talaga, makukulong mo ako. Kiyu, hindi mo yata alam. Maihawak pa ako sa'yo. Kapag nilabas ko iyon, wasak ka ng tuluyan pati ang Ki Group. Ano? Anong ebidensya ba ang hawak niya laban sa'yo? Ewan ko nga eh. Suyuan, tigil mo na yung pagpapalabo mo ng usapan dito. Kiyu, ikaw na ang nagtulak sa akin gawin to. Pakiusap, pakinggan nyo naman ang panig ko. Mayaman ang pamilya Ki. Pero porke ba mayaman, pwede na nila akong apihin? Isa lang akong simpleng dalaga. Porke ba may pera, akala nila kaya na nilang paikutin ang mundo? Ngayon, ilalantad ko ang mga kasalanan ni Kiyu. Unang beses namin, sa shop talaga nangyari. Pinilit niya ako. Si Kiyu, parang bata lang nakakyutan. Noon, para lang mapatahimik ako. Ipinangako niyang ibibigay niya lahat ng gusto ko. Pinapayagan niya pa akong maging girlfriend niya. Kaya ako pumayag manatiling tahimik. Pero ngayon, parang ginamit lang ako ng pamilya Ki tapos itatapon na lang. Pinapaipit nila ako, parang wala na akong pupuntahan. Eh kung ganun, bakit ko pa kailangang magtago? Hindi ba ang alam ng lahat? Nagde-date sila. Bakit ngayon naging sapilitan na ang nangyari? Kung totoo ito, baka masira talaga pangalan ng pamilya Ki. Tagapagmana pa naman ng Ki Group, mapipilitan mong gawin yon sa sarili mong empleyado. Grebe.
Akala mo sila na ang batas. Mga kaibigan. Mga kaibigan, kalma lang tayo. Shu Yuan. Huwag mong isipin na dahil nagmamagaliang ka dito, magkakaroon na agad ng epekto. Ang anak ko, alam ko ng lubos kung anong klaseng tao siya, hindi niya kailanman gagawin mga ganitong bagay. Kung meron man talagang ganyang pangyayari, pakita mo ang ebidensya mo. Ganon ba, gusto mo ng ebidensya? Sige, papakita ko sa'yo ang ebidensya. Ito, ang ebidensya ng pang-aabuso ni Kiyu sa akin. Grabe, si President Chi kaya niyang gawin tong bagay na to. Hayop talaga, walang hiya. Huy, Mga tao dito, ano ba yan? ano? Anak ni Chairman Ki, ay siya palang cute na bata. Mali pala ang tingin natin sa kanya. Akala pa naman natin na ang pamilya Ki ang biktima. Hindi ganun, ma. Maniwala ka sa akin, ang laman ng video na to, hindi tulad ng iniisip mo. Si Suyuan ang may kagagawan. Suyuan, malinaw namang ikaw ang bumaluktot ng istorya. Noong gabing yon, ikaw ang nakaduty ng night shift. Dumaan lang talaga ako doon. Ikaw ang unang gumawa ng hakbang. Ikaw pa nga ang nagsabi na mag-enjoy ng konting kilig. Tingnan nyo. Lahat ng ebidensya nasa harap natin. Sinisiraan pa rin niya ako. Kaya nyo kong pilitin gamit ang impluensya nyo para magpasakop ako. Pero kaya nyo ba napigilan ang mata ng tao? Ikaw mismo ang nag-utos sa akin na ako ang gumanap bilang magnanakaw. Bakit mo ako ginagawa ng ganyan? Sino bang babae ang gagawang biro sa sarili niyang puri? Mga kasama, pakiusap, kayo na ang magsabi ng totoo para sa akin. Tama yan. Hindi dapat naninira ng kapwa, ha? Hindi totoo yan. Kiyu, ang dali mong kontrolin, alam mo ba? Naku, may problema po, Chairman. Ang dami pong netizen na nagsimulang umatake sa atin sa mga account ng Key Group natin. Chairman, dahil sa mga naglalabas ng balita, tuloy-tuloy ang pagbagsak ng stock price ng Key Group natin. Hanggang ngayon, mahigit 30 bilyon na ang nalulugi. Shu Yuan, alam kong kabisado ko na ang iniisip mo. Kahit medyo pasaway ang anak ko, pero mabait naman talaga siya. Siguradong hindi niya kayang gawin. Ang pilitin ka sa kahit anong bagay. Ganun ba? May ebidensya ka ba? Yung video na yon. Halata naman na ikaw ang nagplano, pati yung anggulo ng kuha, di ba? Para lang makuha mo ang gusto mo. Ang galing mong umarte, ha? Talagang ang lalim ng mga plano mo. Bahala ka na kung anong gusto mong sabihin. Wala ka namang ebidensya, di ba? Pero may video ako dito sa kamay ko. Ginoong Ki, pag-usapan natin. Bigyan mo ako ng 2 bilyon. Kung hindi, babagsak ng husto ang halaga ng Key Corporation ninyo. Tinatakot mo ba ako? Matagal na akong nasa negosyo. Ang pinaka hindi ko kinatatakutan ay ang bantaan ako. Akala mo ba hindi kita kayang parusahan? Sige, aantayin ko yan. Xiao Chen, kunin mo ang recording ng CCTV. Opo. Itong CCTV footage na to ang magpapatunay na lahat ng ginawa mo ay ikaw mismo ang nagplano. Oh, kumpiyansa ka masyado ha. Baka mapahiya ka niyan. Chairman, nabura po ang key recording ng araw na yon. Chairman, may masama pong balita. Patuloy pa ring bumabagsak ang stock value natin. Ano na ang gagawin natin? Hindi ko akalaing darating sa punto na pati ang Key Corporation. Mararanasan din ito. O ano, Ginoong Ki, naisip mo na ba yung sinabi ko kanina? Bigyan mo ako ng 2 bilyon. Patutunayan ko sa lahat ang pagiging inosente ni Kiyu. At buburahin ko ang video na to. Hindi mo na makikita ulit ito. Ma, ibigay na lang natin sa kanya. Hindi pwedeng mangyari yan. Lola, isa ka lang negosyante. Yung mga bagay na pwedeng ayusin sa pera. Para sa'yo ba talaga problema yon? Saka hindi ka naman kapos sa pera. Bakit ayaw mo lang ibigay sa akin? Kung magpapatuloy ka pang tumanggi, baka bumagsak na ang halaga ng kumpanya nyo. 200 milyon para sa akin. Totoo, hindi naman malaking issue yon. Pero, hindi ko talaga hahayaang mangyari ang gusto mo. CJ, matigas ka ha. Tingnan na lang natin kung sino ang magtatagal. Paalala ko lang sa'yo.
Mamaya darating na yung mga taga-gobyerno. Ang pagdadaan mo, hindi lang kabawasan sa kumpanya mo. Pati anak mo pwedeng makulong. Ma, baka ibigay mo na lang po sa kanya. Ayokong makulong, ma. Shu Yuan, mali ka. Hindi ikaw ang nagbabanta sa akin ngayon, kundi ako ang nagbibigay ng pagkakataon sa'yo. Kung sa tingin mo, yung video ng anak ko, pwede mong gamitin pang kasuhan siya. Sige, subukan mo. Ma, wag na, hindi pwede. Hindi mo naaalalayan si Kiyu. Siya lang ang nag-iisa mong anak. May legal team ang pamilya Chi namin. Hindi namin hahayaang suran mo kami, kung gusto mong palakihin pa ang gulo. Sige, lalabanan pa kita. Tungkol naman sa'yo. Itong tindahan ng alahas, ang daming nawalang alahas dito. Kung sino man ang nagnakaw. Sisiguraduhin kung malalantad ang totoo. Hindi nga puro ginto ito. Sasabihin mo pang pinakamahalagang alahas ng tindahan. Ang weird. Paano kaya nalaman ng lola na iyon? Kifang, nagbabantang ka pa sa akin. Yung pagkawala ng alahas, anong kinalaman ko dyan? Pinakamarami na yung kapabayaan ko. Pero yung anak mo, may ginawa pang mas grabe. Kapabayaan. Mukhang hindi lang ganun ka-simple yan. Huwag mo nang palabasin na parang napakakomplikado nito. Kahit na may nawala mang ginto, kaunti lang naman yun. Kahit na may pagkukulang, kaya kong panagutan yun. Ang dami pa rin ginto dito. Nasa loob pa ng shop lahat. Di mo naman siguro sasabihin na ako ang nagnakaw, di ba? Sigurado ka ba? Ang mga ginto ng Chishi, puro ito tunay na ginto. Pero nung tiningnan ko kanina, parang hindi talaga siya totoo. Hindi talaga ito galing sa Chishi Group. Pinaghihinalaan kong may nagpalit niyan. Ikaw ang manager nitong shop, hindi mo ba alam ang tungkol dito? O baka naman, ikaw mismo ang nagbulsa. Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako pinaparatangan ng ganyan? Kahit na nagkaproblema, hindi ba pwedeng? Malamang si Chen Chen. Sa tuwing siya ang duty, whether umaga o gabi, lagi siyang huling umaalis, sigurado siya ang may gawa nito. Kaya late akong umaalis, kasi tinatapos ko pa ang final na inventory at pagsasara ng mga gamit. Walang katibayan, batay ba sa anong dahilan mo ako pinaparatangan? Sino ba ang nakakaalam ng ginagawa mo? Sabi mo lang na nag-aayos ka, pero, para sa akin, hinahanap mo lang yung time na wala ng tao. Para magnakaw ka. Fuyuan, tama na. Ikaw talaga ang kumuha nito. Alam nating lahat yan sa sarili natin. Ako ang nagnakaw. May ebidensya ka ba? Bukod pa dyan, dati naman akong client ni Kiyu. May rason ba ako para magnakaw ng alahas? Tama na, Xiao Chen. Huwag mo na siyang patulan. Kung hindi siya aamin, ilabas mo na lang ang ebidensya. Ipasok mo siya sa kulungan. Paano naman mangyayari yon? Wala kayong ebidensya. Hindi niyo makakahanap ng ebidensya. Para mas gumaling sa pag-aaral, talaga namang lagi akong may habit na mag-record sa planner ko. Ngayon, may kailangan sana akong ipakiusap sa'yo. Anong kailangan nyo? Sabihin nyo lang. Napansin ko kasi dati na yung mga alahas sa tindahan. Iba na kaysa dati. May nahalo ng mga peke. Napansin mo ba ang anything kakaiba? Actually, napansin ko rin yon. Manager. Ano pong ginagawa niyo dyan? Nakalimutan kong i-organize. Bakit ka ba nandito? Nakalimutan kong ayusin yung inventory. Bakit hindi niyo binuksan ang ilaw? Bakit ang dami mong tanong? Alagaan mo na lang sarili mo. Ang weird. Akala ko itong mga ito, hindi pa nabebenta. 5 buwan na ang nakaraan, ikaw ang nag-duty sa gabi. Sakto nung gabing yon, nawala ang isang batch ng mga alahas. Pero kinabukasan, bumalik din. Sinulat ko agad sa record. Simula noon tuwing gabi, bumabalik ako sa shop minsan. Paulit-ulit lang ang ganong nangyayari. At nung huling beses, Nung huling beses na nawala ang gold necklace, nag-resign ka. Mukhang gusto mong tumakas sa kasalanan. Sakto naman, natapatan mo yung anak kong tanga. Ayaw pang tapusin ang relasyon nyo. Ginawa ka pang manager. Kaya lalo kang naging kampante. Shu Yuan, sa nangyari ngayon, ano pa ba ang palusot mo? wala kang alam, ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang manager ng tindahan. Pumunta lang ako para i-check ang mga gamit.
Tungkol naman sa pagkawala ng gamit, wala akong napansin na kakaiba. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan nyo na lang ang kiki. Ang taas ng kumpiyansa mo. Baka nga, yung CCTV na yan, ikaw rin ang nagmaniobra, di ba? Yung mga kiki footage nung mga araw na yun, talagang nawala na. Eh di ano pa nang pinag-uusapan natin? Wala nang ebidensya, wala ring maniniwala sa inyo kahit anong sabihin nyo. Ikaw talaga hanggang di mo pa nararanasan, hindi ka pa rin sumusuko. Assistant Song, nahanap mo na ba? Nahanap ko na. Song Hua, kailangan ko ng tulong mo sa isang bagay. Parang may kakaiba sa manugang ko. Paimbestigahan mo naman ang background niya. Ngayon, karamihan ng mga rare na items rito sa shop nakikita sa black market sa south ng syudad. At ang pinagmumulan daw ng lahat ng ito ay galing sa isang kasino. At kakahack ko lang sa IC ng kasino na yon. May nakita akong matagal ko nang kilala. Nandito na si Ate Yuan. So Yuan, pumupunta ka pa rin pala sa kasino. Ay, naku, ano ba yung pangit na baraha? Yuan J, kaya mo ba o hindi? Ano ba, ang ingay mo? Next round na. Panoorin mo kung paano ako babawi. Isa pa, game pa. Miss, hindi na ako makakapagpatuloy. Yung chips mo kasi, nilaban mo na lahat last round. Tuloy pa rin. Ate, marami akong pera. Yuan Jia, nagnanakaw ka na naman ng ginto? Feeling ko itong tindahan ng ginto. Balang araw, mauubos mo talaga. Tahimik ka nga dyan. Kapag nanalo ako ng malaki, siguradong mabibili ko lahat ng ito. Itong buong tindahan ng ginto. Sinasabi ko sa inyo, malapit na akong mapangasawa ng pamilya Ki. Pagdating ng panahon, yung pera ng pamilya Ki, akin na lahat yon. Kahit anong gusto kong gawin, magagawa ko na. Boss, tuloy pa. Dala mo na yung chips para kay Miss. Chairman, peke nga po itong pulseras. Mukhang pinalitan mo na lahat ng gamit dito. Ano? Suyuan. Suyuan. Bakit mo ginagawa to? Sobrang nabigo mo ako. Kung naging payapa ka lang, at naging asawa ko, kaya kitang siguraduhin, hindi ka magkukulang kailanman. Laging may pagkain at damit ka, masagana at marangya ang buhay mo. Pero ikaw, hindi lang na ayaw mo sa mahirap, gusto mo ng mayaman. Adik ka sa sugal, pati pag nanakaw ng pera sa shop ginagawa mo pa. Pati yung mga empleyado, tinuruan mo pang apihin ang mama ko. Talagang hindi ka na matutulungan. Ako, sa simula gusto ko lang subukan. Hindi ko akalain na lalo akong nabaon. Ang iniisip ko, kung mananalo ako sa sugal, pwede kong takpan lahat ng utang. Plano mo ba talaga nung mapakasal ka sa pamilya Chi? Kukunin mo lang pera ng Chi para ipangsugal. Sayang, lahat ng plano mo, nasira na. Kiyu, hindi mo pwedeng talikuran ako. Pinapabalik niyo yung mga alahas, hindi ko kayang bayaran mag-isa. Saka, may utang pa ako sa kasino. May utang ka pa. Kiyu, sa dami ng pinagsamahan natin itong mga taon, pwede mo bang pakiusap kay tita? Wala na akong ibang magagawa kung pababayaan mo ako. Parang pinapabayaan mo na rin akong mamatay. Ang tagal natin nagmahalan. Hindi mo pwedeng talikuran ako. Saka, buntis na ako sa anak mo. Ano, sabi mo may anak ka na pala sakin? Ang pamilya Chi ay kilala sa nag-iisang tagapagmana lang sa bawat henerasyon. Ngayon may anak na. Si Shu Yuan talaga. Malamang sa hinaharap, siya pa rin ang magiging madam ng Chi Corporation. Mukhang mahihirapan si Boss King ngayon. Kung nagdadalang tao ka nga kay Chi Yu, bakit hindi mo agad sinabi? Ako, talagang balak ko sanang sabihin. Pero bigla akong yaya ni Kiyu magpakasal. Mahal na mahal ko si Kiyu. Ayokong isipin nyo na ginagamit ko ang bata para pilitin si Kiyu na pakasalan ako. Ayokong masira ang tingin ninyo sa akin. Kaya napagdesisyonan kong saka ko na lang ibigay ang sorpresa kay Kiyu pagkatapos ng kasal. HMM.
Baka naman gusto mo lang gamitin ang batang yan para patatagin ang lugar mo sa pamilya Chi pagkatapos ng kasal. Shu Yuan, akala mo ba, kapag ginawa mo to, wala na kong magagawa sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, habang buhay pa ko, kahit kailan, hindi ka makakapasok sa pamilya Chi. Ma, hayaan mo na. Anong hayaan na lang? Anak ko ito. Gusto kong bigyan ng pangalan ng anak ko. Ang saya naman, Kiyu, sa wakas. Hindi pwede. Habang nandito pa ako, hinding-hindi siya makakapasok sa bahay ng pamilya Chi. Chi-yu, nakalimutan mo na ba ang mga ginawa niya sa'yo noon? Ma, ang pamilya kinatin, sa totoo lang, nag-iisang henerasyon lang tayo. Ang dinadala ni Xuyuan, malamang ay siya lang ang magiging anak ko. Gusto ko tanggapin ang batang ito. Bigyan si Xuyuan ng pagkakataong magbago. Ako, naniniwala ako na pag nakanak siya ng anak natin para sa bata, magbabago rin siya. Huwag kang mag-alala, mahal. Magbabago talaga ako, nangangako ako. Napakagulo mo naman. Paano mo naman nalaman na totoong ang buntis siya? Paano kung niloloko ka lang niya? Dala ko na ang ulat. Mama, pwede mo ba akong patawarin para na lang sa anak ko? 3 buwan na buntis. Hindi tama ah. Di ba 3 months ago, nasa Dubai ka nun, business trip? Ano bang nangyari dito? Ang tagapagmana ng Kishi Group mismo to. Niloko pala siya. Ay, kawawa naman talaga si Kizong. Lalo lang siyang nagagalit kapag naririnig niyang pinag-uusapan siya ng mga customer. Seryoso, sobra talagang kinakabahan si Dong Kizi. Grabe, Diyos ko po. Ano bang nangyayari sa pamilya na to? Sa loob lang ng isang araw, ilang beses na silang trending sa social media. Tingnan na lang natin kung paano to sosolusyonan ni Kidong. Shu Yuan, ayusin mo nga itong paliwanag mo sa akin. Mahal, nakalimutan mo na ba? Noong birthday ko, lumipad ka talaga pabalik galing Dubai para makasama ako sa birthday ko. Pero teka lang. Ang pinasubmit ng assistant sa akin noon, ay report mo na sinabing ni Minsan ay hindi ka umalis ng Dubai. Bakit bigla ka na lang lumitaw dito para sa birthday niya? Totoo naman yung nangyari. Panahon kasi yun ng sobrang sweet pa tayo. Palihim akong umuwi ng hindi alam ng assistant ko. Ikaw talaga. Pero kapos kasi ako sa oras noon. Alam kong mabilis din akong bumalik agad. Paano mangyari yon? Ang hina mo naman sa memorya. Pagkatapos nating uminom noon, natulog na tayo agad. Nakalimutan mo na ba? Pero, Q. Iniisip mo ba na may ibang lalaki ako sa labas? Simula nang tayo naging magkasama, bukod sa kapatid ko, may nakasalamuha pa ba akong ibang lalaki? Malinis ang konsensya ko. Pasensya na. Ako ang may mali. Kiyu, wala kang kasalanan. Shu Yuan. Pwede kong panatilihin ang batang ito. Pero para siguradong lahat ay maayos, gusto kong iPad na test ang bata. Para malaman talaga natin kung siya ba ay tunay na anak ng pamilya Chi. Hindi pwede. Kailangan kong magmadali. Ayusin ko dapat agad ang bagay na to. Hindi pwedeng malaman ni Chiyo ang totoo. Kapag nalaman niya, yari na talaga. Hindi pagkakaintindihan lang to. Sobrang laki ng hindi pagkakaintindihan. Ako na ang magpapatotoo para sa ate ko. Malinis ang ate ko. Hindi niya kailanman ginawa ang bagay na ikakasama ng bayaw ko. Bayaw, ang tagal mo nang kasama ang ate ko. Hindi mo pa ba alam kung gaano siya kaingat sa sarili niya? Oo. Lately, medyo mayabang at pasaway talaga ang ate ko. Minsan, mga sinasabi niya parang wala sa realidad. Pero totoong mahal ka niya. At saka, may anak na rin naman kayong dalawa ngayon. Lalo nang hindi mo dapat pagdudahan ang ate ko. Kapag sobra siyang nadala sa emosyon, baka malaglagan siya ng bata. E di yung mga apo ng pamilya Chi, mapupuruhan. Ay, tinadyakan ako ng baby. Ang sakit. Ma, gets ko na nag-aalala ka kay Tsuyuan. Naiintindihan ko.
Mula ngayon, tutulungan ko siyang baguhin, yang ugali niyang yan. Pero, hindi na kailangan ng DNA test. Naniniwala ako na hindi niya ako niloloko. Ikaw. Chairman. Alam ko na dati, ang dami kong nagawang mali. Patawarin mo ako. Patawad sa Key Group. Handa akong tanggapin kahit anong parusa. Kahit gawing alipin mo ako. Walang reklamo mula sa akin. Pero, yung batang dinadala ko sa tiyan, wala siyang kasalanan. Nasa tiyan ko pa siya ngayon. Hindi pa niya naiintindihan ang mundo. Talaga bang kaya niyong tiisin na ang dugo ng Key ay ipanganak sa loob ng kulungan at may nanay pa na nakulong na? Nangangako ako, magbabago talaga ako. Magiging mabuting tao ulit. Sana bigyan niyo ng pagkakataon si Kiyu at ako. Shu Yuan, kayang lokohin ni Chiyu ng drama mo. Pero ako, hindi mo ako mapapaloko. Hindi ako naniniwala sa ilang patak ng luha mo. Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong magpa-DNA test, kalimutan mong makatapak sa Chi family, at siguraduhin mong hindi kita papatawarin. Ma, sinabi na ni Xuyuan na magbabago na siya. Bakit hindi mo pa rin siya matahimik? Ang dinadala niya ay anak ko din, ma. Anak, huwag ka nang magpaloko sa kanya ulit. Ang mga babaeng katulad niya, imposibleng magbago para lang sa bata. At saka, hindi mo nga alam kung anak mo ba talaga ang dinadala niya. Ma, bakit ba ayaw mo lang akong mapasaya? Si Xuyuan, isa lang ang lalaki sa buhay niya, ako lang. Kanino pa siya mabubuntis kundi sa akin? Ayu, huwag mo nang hayaan na. Mag-away kayo ng chairman dahil sa akin. Simulat sa pool hindi naman tinanggap ng chairman ang relasyon ko sa iyo at sa bata, kaya aalis na lang ako. Ayokong makaapekto sa relasyon niyo bilang mag-ina. Pero nakakaawa. Bata ko. Baka pagkapanganak niya, wala na siyang ama. Ma, wala akong pakialam. Kahit anong sabihin mo, anak ko pa rin ang batang to. Kung ayaw mo kaming tanggapin, aalis na lang kami bilang pamilya. Anak, nalilito ka na yata. Ayaw niyang sumailalim sa DNA test. Malamang hindi mo talaga anak yan. Huwag mo na kaming pag-away ng anak ko. Anak ko to, walang duda. Eto, tingnan nyo. Ito si Xuyuan. Yuan. Anong nangyayari dito? Hindi ba pinagbabawal ko kayong tumingin? Walang sinuman sa inyo ang pwedeng tumingin. Hindi ba't kayong dalawa ay magkapatid? Magsalita ka. Ako. Nalaman ko na, si Xuyuan ay mula sa isang single parent na pamilya. Wala siyang kapatid na lalaki. Ibig sabihin si Shuho, sa totoo lang ay, si Shu Yuan ay, kalaguyo niya. Ibig sabihin, ang batang ito, anak ni Shuho. Bakit naging ganito? Xuyuan, Hindi ganon. Siya ang pumilit sa akin. Ano? Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Sige. Kung ganyan ka, ibig sabihin hindi mo na talaga ako kinikilala. Huwag mo akong sisihin pagkatapos nito. Sinabi ko na lahat. Akala mo ba may nararamdaman siya para sa'yo? Nagkakamali ka. Magkasama kami niya ng 8 taon. Si Shuyuan ang sag-apa sa sugal. Nabaon siya sa utang para mabayaran yung butas na yon. Doon siya nagtrabaho sa jewelry shop nyo. Noong una, nag-apply siya sa gold shop nyo para makapagnakaw ng ginto. Hindi niya inakala, makikilala niya pa ang katulad mong tanga. Kaya naman, sinakiyan na lang niya at niligawan ka. Sasabihin ko na ang totoo sa'yo. Noong pumunta ka sa Dubai, ako ang laging nasa tabi niya gabi-gabi. Suhyu, girlfriend mo siya. Paano mo nagawang? Ibigay na lang siya kay Boss Ki ng ganun na lang. Wala akong pakialam dyan. May hawak akong ebidensya laban sa kanya. Kapag naging misis na siya sa Chi Group, makukuha ko na ang sandamakmak na pera. Pero ngayon, gusto niyang isisi lahat sa akin. Huwag niya akong sisihin dito. Mga walang kwentang tao. Shu Yuan. Ang anak kong pinakamamahal, lumaki siyang, pinananatili ko sa ilalim ng pag-aalaga ko. Takot akong masaktan siya kahit konti. Palagi kang pinupuri ng anak ko, pero ang totoo, ganitong klase ka palang babae, masama at mapanakit, hindi mo lang niloko ang damdamin niya, gusto mo pang gamitin at lokohin siya sa lahat ng paraan. Ngayong araw, Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Sino ang tumawag ng pulis? Ako ang tumawag. Anong nangyari? Siya. kapatid na pulis, ipinagpipresenta ko si Shu Yuan sa pagsusugal, kasabwat niya si Shuho, niloko nila ang sarili naming negosyo, at ninakawan pa nila, ng mga alahas sa tindahan ko. Sinira niya pati ang mga personal kong gamit. Pinanakit pa niya ako.
Pati iligal na pagkabilanggo sa akin. Ito po yung kakagawa lang namin, listahan ng kabuang halaga ng mga pinasama. Aabot po ito ng 300 milyon. 300 milyon. 300 milyon. Hindi na mababayaran yan kahit ilang buhay pa. Lusot na itong babae. Wasak na siya ngayon. Mas Tsu, inaakusahan ka ng mas marami pang krimen. Maari po ba kayong sumama sa amin? Hindi. Wala akong kinalaman dyan. Yung pagnanakaw ng ginto, inutos lang sa akin ni Xu-Hyu. Yung pagtatapon ng gamit at pananakit kay Kifang. Mga netizen ang nagturo sa akin. Wala akong kasalanan dyan. Wala akong nilabag na batas. Wala akong ginawang mali. Kung mali man yan o hindi, hindi ako ang nagdedesisyon. Kailangan ng ebidensya. Ikaw ang nagsabi niyan. Swerteng napunta sa kanya yan. Kasalanan din niya ang lahat ng ito. Swerteng napunta sa kanya yan. Oy, nakabukas pa yung live mo. Hindi ganyan. Mali ang akala niyo sa akin. Suyuan, sumama ka na sa amin ng maayos. Kung hindi, mapipilitan kaming gumamit ng puwersa. Ako, ayokong makulong. Ayoko. Kiyu, tulungan mo ako, please. Tinulungan mo na ako. Pangako, magbabago na talaga ako. Simula ngayon, gagawin ko ang lahat para sa'yo, kahit magsilbing alipin mo pa ako. Pangako, magiging magaling na fiance sa'yo. Magaling na fiance. Ang sinabi mong yan, sobrang nakakadiri talaga. Pala lahat ng pinakita mo sa akin noon, lahat pala peke lang at paniwala. Sinasabi ko sa'yo, Xuyuan, simula ngayon, hindi ka na ang fiance ko. Lahat ng to, deserve mo dahil sa ginawa mo. Hindi. Kiyu. Umalis ka na. Xu Yuan. Alam mo ba kung bakit ako nandito ngayon? Ano pa nga ba, di ba? Dumating ka dito para lang. Sirain kami ni Kiyu. Ngayon, nakuha mo na gusto mo. Binalikan mo pa ako para pahiyain ulit. Nakakatuwa ba yun? Alam mo ba? Dapat sana, sa'yo talaga tong shop na to. Pumayag na rin ako sa kasal nyo. Plano ko pa nga, akin pa talagang ibibigay ng personal, ang namana ng pamilya naming bracelet, tsaka balak ko na rin, umalis sa kumpanya. At hayaan kayong mag-asawa ang magpatakbo ng lahat. Ako naman, magpapahinga na lang at mag-e-enjoy kasama ng pamilya. Pero sayang, lahat ng to, ikaw mismo ang nagwasak. Pero siguro, kung napunta nga sa'yo, ang kumpanya ng Chi, walang kinabukasan ang kumpanyang yon. Lahat ng nangyari, yan ay siguro talagang kapalaran. Kifang, kasalanan mo rin to. Kung simula pa lang sinabi mo na, agad kung sino ka talaga, gagawin ko pa ba sa'yo? Yung mga ganong bagay? Mali ka, ang nangyari ngayon ay dahil sa ugal mo, hindi dahil sa iba. Ikaw mismo yung Samira ng kinabukasan mo. Ma. Sorry, Ma. Pasensya ka na. Kasalanan ko talaga kasi hindi ako naging maingat sa pagpili ng tao. Dahil doon, ikaw ang nasaktan tuloy. Lahat ng ito, kasalanan ko. Dapat ako na lang ang mawala. 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 Anak. Huwag kang ganyan. Ako ang may kasalanan. Ako kasi masyado kitang inalagaan. Hindi kita pinayagang makita ang mundo. Kaya nangyari ito, nakatagpo ka ng maling tao. Simula ngayon, hindi na natin uulitin to, ayos ba? Tara na, pumasok tayo, may importante akong sasabihin. Mga kasama, may isa akong anunsyo. Simula ngayong araw, Yu, hindi na siya ang general manager ng Shi Group. Grabe. Grabe, totoo ba yun? Talagang mabilis magdesisyon si chairman. Anak niya pa mismo, tinanggal ng ganun lang. May reklamo ka ba? Ako ang hindi nararapat para sa posisyon bilang general manager. Handa akong magsimulang muli at matutunan kung paano pamahalaan ang isang kumpanya. Ayos, simula ngayon, magtrabaho ka muna kay Xiao Chen bilang staff. Ha? Ano daw? Ikaw naman ang gusto kong gawing bagong manager ng tindahan. Gusto ko rin na gawin kitang anak-anakan ko. Pwede ka ba? Hindi pwede. Chairman, sa ngayon, wala pa akong kakayahan para maging manager ng tindahan. Huwag kang mag-alala, pinili kita. Hindi ako nagkakamali. Tutol ako. Tutol ka. Isa lang siyang ordinaryong empleyado sa tindahan. Ano bang karapatan niya para maging manager ng Kujin Gold Shop natin? Hindi ako sang-ayon. Kung hindi si Xiao Chen ang gagawing manager, ikaw ba ang gusto mong mag-manage? Kaya mo ba? Ako.
Nakita ko na. Walang problema kay Xiao Chen kung siya ang gagawing manager. At saka, inayos niya lahat ng detalye sa tindahan. Maingat niyang ni-record. Hindi rin niya pinipili kung sino ang pagbibigyan. Pantay-pantay siya sa lahat. Para sa akin, isang kwalipikadong manager siya. Talaga namang hindi matatawaran si Chairman Chi. Legend talaga siya dito sa syudad ng Jing. Kung ganitong chairman ang meron ng Chi-Shi, paano ba naman ito babagsak? Hindi siya namimili ng tao batay sa relasyon. Ganito dapat. Ang key siya sa paningin natin. Ikaw, handa ka bang? Maging manager. Inaanak, naniniwala ako sa iyo na gagalingan mo. Tita, wag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin ko pong maaalagaan ko ng mabuti ang tindahan natin. Hindi ko po kayo bibigin. Tindahan natin. Ikaw na naman, may reklamo ka ba? Wala ako. Shen ate, dati kasi kami, hindi namin nakilala ang tunay mong galing. Simula ngayon, Ikaw na talaga ang susundin namin. Tama. Shenshen 8, mula ngayon, ikaw na ang boss namin. Sana po, tulungan niyo rin po kami palagi. Tita, pwede po bang palitan na lahat ng mga sip-sip na to? Pumili tayo ng mga talagang marunong magtrabaho para tumulong sa akin. walang problema, ikaw ang bahala. Pasensya na. Kayong tatlo, tanggal na kayo. Kasama ka rin. Bilisan mo at magpalit ka ng uniform. Ang tamad mong kumilos, hindi rin pwede yan. Kapag ganyan ka pa rin, tatanggalin na rin kita. Ako? Hindi ma, tingnan mo nga siya. Ay hindi ma. Bilis, magpalit ka na ng damit. Ay ako. Ma'am, magandang araw po. Pwede po ba malaman kung anong klaseng alahas ang gusto nyo tingnan? Ano pong klaseng alahas po ang hinahanap ninyo? Tingin-tingin lang po muna ako. Sige po. Limang taon na ang lumipas. Dito pa rin sa tindahan ng ginto ng Quanfu, patuloy pa rin ang lakas ng negosyo. Si Chen Cheng ay naging general manager na. At ang anak kong medyo pasaway, kasama ni Chen Cheng sa pamumuno, sa sarili niyang kakayahan, naging store manager na siya. Pero ang pinaka-importante, Magkano po to? Ang presyo po nito ay 5,000. uy, masyadong mahal naman po yan. Manager, meron ba kayong mas mura? Meron po. Kiyu, halika muna dito. Ay, sige po, pasensya na. Pahintayin niyo lang po sandali ha. Pakikuha yung bagong dating na alahas. I-try lang po ng customer. Sige po. Anong nangyari sa'yo? Bakit hindi mo pa nailalagay sa display yung bagong dating? Ay naku, ang sabi ko nga. Mali, sorry talaga. Maaga kasi akong nagising kanina. Hindi ko napansin. Uy, kayong dalawa, ang sweet nyo talaga. Ma, anong ginagawa mo dito? Oh, oras na ng appointment nyo para sa fitting ng wedding gown. Sinundo ko kayo. Dito sa shop, ipapaubaya ko muna sa ibang staff. Ayos lang ba? Huwag po kayong mag-alala. Yung mga bagong staff namin dito, kayang-kaya na nila. HMM. O siya, magayos na kayo mabilis. Sige po. Maayos ang naging asal mo sa loob, kaya maaga kang nakalaya. Sana matuto ka na ngayon. Huwag na huwag mong uulitin ang dati mong pagkakamali. Ang ganda ng wedding dress na iyan. Ang galing po ng panlasa ninyo. Ito po ang aming pinakabagong disenyo. Gusto nyo po bang sukatin? Ay, wag na lang po. Masyado po kasing mahal. Anong kinakatakutan mo? Basta't nagustuhan mo, bilihin na natin. Kiyu, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, kahit gaano pa tayo kayaman, hindi tayo dapat magwaldas ng pera. Opo, bossing. Nagkamali ako. Sige na, Xiao Chen.
Ang kasal nyo ni Chiyu, minsan lang mangyayari, kaya syempre, kailangan natin yang bonggon. Makinig ka sakin, sukatin mo itong wedding dress. Sige po, susundin ko na po kayo. Opo, miss, dito po kayo. Ang swerte mo talagang Aiho. Nakapang-asawa ka kay Xiao Chen, napakabuting manugang niya. Mas mahusay siya kay Sakay, Shu Yuan noon, hindi mo na nga alam kung ilang beses siyang mas magaling. Ma, bakit mo pa binabanggit yung babaeng yon? Para saan pa po? Excuse me po. Nasaan po sila Chairman Ki? Ako po ang assistant niya. Kakatapos ko lang po siyang tulungan kumuha ng gamit. Ay, si Chairman Chi po, sila Chairman Chi po. Ngayon, nasa itaas po, nagsusukat ng damit. Salamat po. Ma, mahal, maganda ba? Tunay nga na manugang, kanang pamilya Chi. Anumang suotin mo, maganda pa rin. Maganda. Ang ganda-ganda. Haha. Kifang. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Ako ang tunay na asawa ng anak ng pamilya Ki. Suyuan. Nakakatawa, kilala mo pa rin pala ako. Ate Yuan Yuan, paano ka nakalabas? Di ba 3 taon pa? Ang sintensya mo, na. Dahil sa inyo, hinatulan ako ng 8 taon noon. 5 taon na, akong nakakulong, kung ano-anong trabaho, parang hayop, mas masahol pa sa baboy o aso. Kahit yung makina ng pananahi, halos umuusok na sa pagtakbo ko. Ginawa ko lahat para lang mabigyan ng maagang probation. Makalabas din ako, para tapusin ko kayo, kayong mga sumira sa buhay ko. Tama nga. Dapat talaga mag-ingat kami sa'yo. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Simula nung araw na lumaya ka. Nag-ingat na ako sa bawat kilos mo. Ang hirap ng pinagdaanan mo para makalabas. Pero imbes na, magbagong buhay. Imbes na, magsimula ulit. Puro pagnanasa mo pa rin mag-higanti. Shu Yuan, wala ka na talagang pag-asa. Akala mo ba hindi ko gustong magsimulang muli? Pero ano pa ba ang magagawa ko? Magtrabaho bilang kargador? Hindi. Ayoko nun. Noon pa man, nagkaroon ako ng maginhawang buhay dahil sa itsura ko. Kayo lang naman, kayo ang sumira sa lahat ng to. Ngayon, wala na akong gaya ng dating kagandahan. Sino pa bang gugusto sa akin ngayon? Kasalanan niyo lahat to. Kung pwede lang sana mamatay kayo, lahat kayo mamatay na sana. Tama na, Suyuan. Lahat ng to, ikaw rin ang may gawa niyan. Kung malinawan ka na ngayon, may pagkakataon ka pang magbago. Pero kung itutuloy mo pa, mas mapapasama lang ang kalalabasan mo. Wala na akong pag-asa. Pero Kiyu, ikaw meron pa. 5 taon na, ni hindi ka binigyan ng nanay mo, kahit posisyon ng general manager. Pero si Chen Chen meron, habang buhay, kang magiging ordinaryong empleyado lang. Okay lang ba sa'yo yun? Halika, samahan mo ako, at tapusin natin sila. Haha, sa'yo na ang Ki Group. Haha. Hindi, Suyuan. Mali ka. Ang mahalaga sa akin, hindi kailanman yung mga material na bagay, kundi ang damdamin. Ngayon, may mahal ako, at mahal din ako ng asawa ko. Handa akong ibigay ang lahat para sa kanya. Kahit pa ang Ki Group kung kailangan, wala akong pakialam. Kasi, alam kong totoo ang nararamdaman niya para sa akin. Kiyu, talagang hindi ka nagbago, duwag ka pa rin. Kung ang pagiging duwag ay ganito, ayos lang din siguro. Ate Yuan Yuan, hindi mo kailangan umasa sa iba. Kaya mo yan sa sarili mo, para makuha ang gusto mo, sa darating na panahon. Tigilan mo na yung pagpapanggap na yan. Ngayon kasi, naging parte ka na ng pamilya Ki, kaya kahit anong gusto mong sabihin, pwede mo na lang sabihin. Pero ang buhay mo ngayon, dapat sana akin yun. Ang wedding dress na suot mo, dapat sana sa akin yun. Ang posisyon mo bilang asawa ng taga-Ki, dapat sana sa akin din yun. Shu Yuan. Hanggang dito na lang ang usapan natin. Kung may iba ka pang gustong sabihin, sabihin mo na lang sa mga awtoridad sa barangay. Si Shu Yuan ay nakulong ngayong pagkakataon. Hindi pa alam kung ilang taon ang ibibigay na sentensya. Sayang ang kanyang magandang kabataan. Ganun na lang nasayang. Sa totoo lang,
Kung noon hindi siya nagkaroon ng masamang balak. Dahil sa sarili niyang kakayahan, kaya din naman niyang magsikap at makamit ang isang matagumpay na karera. Ang hinaharap niya, mas gaganda sana kaysa ngayon. Kapag ikaw ang gumawa ng kasalanan, ikaw din ang magdurusa. Yung bunga ng ginawa niyang mali. Ang magiging ending, syempre siya rin ang kakain. Alaynan, ngayon mo lang naisip yan. Noon kasi, hindi ganyan ang sinasabi mo. Oh, mahal kong misis, tigilan mo na pang aasar sa akin. Nagbago na, talaga ako ngayon. Sinasabi ko lang naman. Ma, tingnan mo siya. Ayaw pa akong patigilin magsalita. Ma, tingnan niyo siya. Ma, tingnan mo siya. Sige na, tama na okay na. Basta kayong mag-asawa, laging maayos at masaya. Ayos ang lahat. Ma, dati kasalanan ko talaga. Bata pa ako noon at di pa marunong. Napahalo pa kay Ksuyuan na ganyan. Ngayon nga, muntik pa kitang madamay at malagay sa panganib. Nangangako ako. Simula ngayon, aalagaan at poprotektahan talaga kita. Ang mga nakaraan, hayaan na natin yun. Pero ang pinaka-importante ngayon, dapat bigyan natin si Chen Chen ng isang disenteng kasal. Siyempre. Napakaswerte ko na may mga anak akong nag-aalaga sa akin sa pagtanda ko. Para sa isang ina, na tulad ko, sapat na yan.